Pag-aaralan muna ng mabuti ang kaso ng death row convict na si Mary Jane Veloso bago magdesisyon ang Pangulo kung bibigyan ba siya ng executive clemency o hindi. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Sa Correctional Institution for Women, idiniretso kahapon si Mary Jane Veloso, ang death row convict na napauwi mula Indonesia. Pagdating niya sa CIW, agad siyang humiling ng clemency kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan din ang hiling ng pamilya at mga taga-suporta ni Veloso. Pero para sa Pangulo, maaga pa para sagutin ang mga panawagan. Ang malayo pa tayo doon. We still have to have a look at really what our status is. And then, of course, we're aware of the request for clemency from her representatives, of course, and from her family. Kailangan daw itong dumaan sa legal na proseso. We will leave it to the legal judgment of our legal experts to determine whether the provision of clemency is appropriate. Wala naman anyang kondisyong ibinigay ang Indonesian government kapalit ng pagpapauwi kay Veloso, kaya hindi kailangang magpaalam sa Indonesia kung ano ang gagawin sa kanya. So it's really up to us, but we're still at the very preliminary stage of her pag-uwi. Ang executive clemency ay kapatawarang iginagawad ng Pangulo para sa isang convicted offender. Umaasa din si dating Senador Laila De Lima na mabibigyan ng clemency si Veloso. Si De Lima ang Secretary of Justice noon na kasamang humiling sa dating Pangulo ng Indonesia na si Joko Widodo na iligtas si Veloso sa parusang bitay. Ayon naman sa Department of Justice, sakaling hindi magawaran ng clemency si Mary Jane, maaari naman siya makakuha ng credit sa ilalim ng Good Conduct Time Allowance o GCTA law para mapaaga ang kanyang paglaya. Samantala, iminungkahi ni Senate President Cheese Escudero sa Department of Foreign Affairs na gumawa na ng inventaryo ng mga Pilipinong nakakulong sa iba't ibang bansa. Ito'y para mapag-aralan agad kung paano rin sila matutulungan na maibalik sa Pilipinas kagaya ni Veloso. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.